Welcome to Afternoon Delight. Okay, it's January 31st. Naku, huling araw na ng Enero. Para ang haba-haba ng January, ano? Ang bilis. Oo. Na mahaba. Exactly. Ba't nga pa parang mahaba? Parang gano'n naman, Maliban sa may no? 31 days. Every year parang gano'n, ano? Parang ang dami-daming ganap lagi pag January. But it is the last day of the work week for many and the last day of the month nga katulad ng sabi namin. And it is also the last day of our week-long celebration for the Lunar New Year. Kaya naman kami po ay hahabol pa sa aming delight of the day, which is wonton soup. Aba, wonton noodle soup. Wonton noodle soup. Kahapon kasi, yung minention mo, yung siomai, yung first experience mo, ay yung nasa soup. Correct. Oo. So medyo related naman, ano? May bonus lang tayong Pero noodle. bibihira yung wonton noodle nung bata ako. Parang hindi siya normally sinasama. Pero ngayon yata ginagawa na nila doon sa Mamunlok. Hello sa mga taga Mamunlok. Hello po. Opo, hello po sa mga matatandang waiters dyan, sa mga batang waiters. Sana mabilis-bilis ng konti. Joke lang. Okay, ano, titikim ka ba? Mamaya, baka Mamaya masira na. yung lip tint ko eh. Ay, ganon. Sige. Okay. Meron ba? Ano, lip tint? Wala. Hindi na masyadong halata. Okay. Mukha ka lang moisturized ang iyong lips. Yan. Okay, sige. Mamaya natin titikman yan. Umpisahan na natin agad ang balitaan sa nangyayaring rally ngayon sa EDSA. We have Mobile Journey Amy Atienza, who is now at the People Power Monument for the latest. Amy, what is happening there? What's the latest from your end? Yes, good afternoon, Lord. At Denise, nandito nga tayo ngayon sa EDSA Shrine. At kung makikita nyo sa aking likuran, isa yan sa mga party list na nakikiisa ngayon dito sa rally for the impeachment of Vice President Sara Duterte. At yun nga, kung maalala natin kaninang umaga, nagsimula na nga talaga ang rally. Pero yun ay sa People Power Monument sa may White Plains Avenue yan. Tapos ngayon naman, itutuloy nila yung rally nila against Vice President Sara Duterte para naman dito naman sa EDSA Shrine. At yun nga, kagabi din nagbigay na ng pahayag si former Finance Undersecretary Chelo Magno. At sabi niya, ang laban naman daw na ito ay for two reasons. Una dyan yung 2025 national budget, pati yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Yun muna sa ngayon, Lord Denise. Okay, 2:00 ang simula raw ng rally diyan sa may Our Lady, sa may kanto ng Ortigas at EDSA, no? Sa EDSA Shrine. 2:00. Yes. Pero parang napapansin natin diyan sa likuran mo ay medyo manipis pa ang tao. Actually, yung marami pa rin kasi talaga yung pumapasok dito sa EDSA Shrine. At yung ilan nga, Lord, sinasabi nila na galing pa daw sa People Power Monument. Yung ilan kasi wala na din talagang masakyan at matinding traffic na rin kasi talaga yung nararanasan ngayon ng mga motorista. Kaya yun nga, paalala din ng mga otoridad na kung may alternative routes na pwedeng daanan ay doon na daw dumaan. Pero so far, sabi nga, 2 p.m. yung start, pero ito pa lang yung situation para nag-aayos pa lang dito yung mga tao na mangunguna para sa concert na gaganapin. So around 2:30 or 3 p.m. daw magsa-start na yung concert, pero magtatagal yan up until 8 p.m. And for the count naman, lagpas sa 5,000 yung tao dito sa EDSA Shrine. Pero kanina na-post din ni Senator Sonny Trillanes, former Senator Sonny Trillanes IV, na meron nga daw around 40,000 people na nakidalo naman sa People Power Monument. Okay. Kamo, punta tayo doon sa sa yung posibilidad ng traffic, Amy. Sinasabi mo ba na ang suggestion na maghanap na ng alternative na mga ruta, barado na ba yung southbound EDSA? O northbound? Hindi pa naman, at kung makikita nyo naman dito, naman sa aking likuran, ito na yung daan, hindi pa naman sobrang traffic, pero yun nga, medyo magkakaroon kasi daw ng flock of people dito. Ang inaasahan daw kasi nilang dagsa ng tao is around 4 p.m. or 5 p.m. Dahil nga meron ding rally na nagaganap din sa Liwasang Bonifacio, pati na rin matutuloy daw yung sa People Power Monument mamaya yan 3 p.m. Meron ka naman nakita, Amy, ng mga notable personalities? Sino-sino ba sila? At sino pa yung mga aabangan throughout the day? Actually, meron na kanina, nagparamdam na si Akbayan Representative Percy Sendanya. Siya yung pangunahing speaker para dun sa naging rally. At yun nga, sigaw din talaga ng taong bayan. Impeach Sara now dahil nga hinahanap pa rin nila yun 125
million pesos. So far, sa inaabangan na hopefully daw makita si former Senator Sonny Trillanes support kasi daw makikisama at makikiisa din siya dito sa rally sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Okay, Amy, ang tansya ko, ikaw ay nasa Ortigas side, ano? Tama ba? Nasa Ortigas side ka ng shrine. Saan ba nakaharap yung stage? Diyan ba o sa may EDSA? Saan magaganapin? EDSA side? Actually, doon siya sa may EDSA end, and doon makikita talaga yung dami ng tao. Pero yun nga, nagiging problema na rin kasi yung signal simula pa kaninang umaga. Actually, may mga lumalapit din sa akin kaninang mga rallyista. Naghahanap na nga din sila ng mga kasama nila dahil nahihirapan na silang i-contact dahil wala nga daw signal. Yun yung pangunahing problem dito. Pero yun nga din, Lord, paalala ng mga otoridad na ingatan daw yung mga gamit bukod kasi sa signal, baka daw sa dami ng tao, mawala na rin daw yung mga gamit. So yun yung mga paalala nila dito. Yung issue sa signal ba? Dahil ba may jammer dyan? Yes, sinasabi nila na baka daw lagyan dito ng signal jammer dahil nga medyo halo na rin talaga, Lord, yung tao dito. Kanina din, sinasabi ng marami, meron daw infiltration ng mga pro-Vice President Sara Duterte. At kung maalala nga natin, mga around 2 months ago, meron ding rally na ginanap dito yung mga supporters naman ni Vice President Sara Duterte. Kaya yun, talagang halo-halo na. Kaya inaasahan na magkaroon din ng signal jammer, lalo na pag nagsimula na yung concert dito sa EDSA Shrine. Okay. Amy, may tanong ka pa ba? Amy, kanina na nabanggit mo na yung 2025 national budget at saka yung confidential funds ang dalawang main reasons kung bakit nandyan yung sambayanan. Pero ikaw ba ay may mga nakausap na at ano ba yung mga personal na kinukwento nila sa'yo o mga hinaing nila? Actually, isa din sa mga problema nga na sa mga nakausap ko kanina, yung pagtaas din daw kasi ng presyo ng bilihin. So ayun talaga yung nagiging problema din sa kanila, para sa kanila, yung mataas na inflation rate na nararanasan din ng mga Pilipino ngayong 2025 at hindi lang ngayong 2025, maging nung nakaraang taon. Pero bukod pa dyan, meron din ako nakausap din mula naman sila sa Novaliches. Ang sabi lang nila, anti-corruption daw talaga sila. So yun yung nagiging problem na gusto nilang ma-resolve ngayong taon. Okay, nag-cover ka rin ba, Amy, kanina nung doon sa may People Power Shrine sa may White Plains? Sorry, Lord. Sorry. Doon sa may White Plains, yung People Power Monument, nag-cover ka rin ba doon kanina, Amy? Yes, actually, doon nagtipon-tipon yung mga rallyista na gustong sumuporta doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So doon sa area ng White Plains, nung umaga, around 9 a.m. to 11 a.m., hindi pa sarado yung daan. Pero at around 12 noon, sinarado na rin ng mga otoridad yung daan dahil nga napakarami ng tao doon sa area. So may kalahating part talaga doon na hindi na pwedeng daanan ng mga motorista. And mamaya kasi magsisimula na ulit yung panibago nilang event sa People Power Monument, talagang inaasahan na magsasara ulit ito. Pero ayun nga, nagsara siya ng 12 noon, binuksan ulit ng around 1 p.m. And mamaya, since magsisimula na yung concert or yung event sa People Power Monument, siguro around 3 p.m. sasaraduhan ulit sa. Teka, okay. Diyan sa shrine, sa EDSA Shrine, nangyayari ngayon activity. Pero yung concert ba, diyan din gaganapin o doon sa isa? Actually, 3 concerts, Lord, yung mangyayari. 3 events yung mangyayari. So, isa dito sa EDSA Shrine, isa sa People Power Monument, at meron ngayon kasalukuyan na naggaganap na concert sa Liwasang Bonifacio naman. Oo. Okay, pag sinabi mong sinarado yung daan kanina, aling daan doon? EDSA o yung White Plains na Sa White Plains Avenue siya, Lord. So, wala talagang nakakadaan na motorista kanina sa may White Plains Avenue dahil kumpul-kumpul na napakarami ng rallyista dun sa area ng White Plains Avenue sa may EDSA. Okay, so pero EDSA so far gumagalaw lang, ha, Amy? Yes, Oh, yes. may idea ka ba, Amy, Gumagalaw kung naman sino-sino sa mga EDSA. magko-concert? Amy? Sorry? Oo. Sorry, Lord, sorry may na idea ako. ka sino mga magpa-perform mamaya? So far, wala pa tayong confirmed names, pero meron daw kasing magiging speeches, lalo na sa mga supporters, and may mga bands mula sa mga kabataan na magpa-perform.
para nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So mga Akbayan Youth, ilan sa mga Akbayan Youth magpa-perform yan sila dito sa SS Shrine at meron din doon sa People Power Monument. No, pwede mo bang i-break down sa amin, let's say, kung akbayan, kung pareho ba nilang hawak yung dalawang sites na yan, or yung nag-organize isa lang ba o magkaiba? Actually, magkakaiba sila, pero yung supporters kasi at saka yung mga members na Akbayan Youth, naghiwa-hiwalay na sila. Sila din yung ilan sa mga nakausap ko kanina na nagsabi nga na isa sa mga problema nila ngayon ay yung inflation rate. Pero yun nga, sa People Power Monument kasi ang pinaka nag-organize doon ay yung sa Magdalo Party List. Dito naman sa EDSA Shrine ay yung Citizens Group naman, Lord, yung nag-organize. So ayun, meron lang mga members sa Akbayan Party List na nag-disseminate from the different locations na meron ngayon na rally dito sa Metro Manila. Okay, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. May tanong ka pa, Tita Denise? Okay, that's it for now. Maraming salamat again to our mobile journalist, Amy Atienza. Okay, so ngayon naman, punta tayo sa ating mga storya on social media that's fetching a lot of comments. On Reuters, Trump takes aim without evidence at diversity policies over mid-air collision. Here are some reactions from U.S. lawmakers on Trump's recent pronouncements. I just watched some of Donald Trump's press conference about the tragedy last night, and it was disgusting. It was disgusting. Backlash came swiftly after President Donald Trump veered into politics at a press conference to speculate that Democrats and diversity initiatives could be to blame for the deaths of 67 people in an aircraft incident that occurred late Wednesday evening in Washington. My administration will set the highest possible bar for aviation safety. We have to have our smartest people. It doesn't matter what they look like, how they speak, who they are. It matters intellect, talent, the word talent. Senate Democratic leader Chuck Schumer of New York criticized Trump in a press conference from Capitol Hill. Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories. It's another for the President of the United States to throw out idle speculation as bodies are still being recovered and families still being notified. It just turns your stomach. Trump complained specifically about Pete Buttigieg, who was former President Joe Biden's transportation secretary and was a contender to challenge Trump for the White House in 2020. Buttigieg, a real winner. That guy's a real winner. Do you know how badly everything's run since he's run the Department of Transportation? He's a disaster. In a post on X, Buttigieg wrote that the president's comments were, quote, despicable. Trump, at points, acknowledged it was premature to draw conclusions as he encouraged the nation to pray for the victims, but still, he moved to assign blame. As Trump spoke, a federal investigation into the mid-air collision was just getting started, and first responders were still working to recover bodies from the wreckage of the commercial jet and Army helicopter from the Potomac River. Sadly, the collision took everyone's lives. Wala pong naging survivor, and there is no clear reason yet for Washington air disaster that killed 67, officials say. That's their official count right now. Teen skating phenoms, ex-world champions among victims of Washington air crash. And then Pentagon probes crash by experienced Black Hawk crew halts flight. One Filipino killed in mid-air collision, and Police Colonel Pergentino Malabed, chief of the Supply Management Division. Malabed was on official travel at the time of the incident. Oh. Kagabi na sa isang report, yung isang aviation expert kinakus, chinek naman daw, nag-acknowledge daw na nakikita ng eroplano yung helicopter. Napakalapit kasi sa airport at isa sa mga pinaka-basing airport daw yan. Lalong-lalo na yung area na dyan nagtitraining daw talaga yung mga helicopter pilots. At yung pagkabangga nito ay talagang sobrang puzzled ang lahat dahil nakita naman, in-acknowledge na nakita daw. Pero according to one witness, parang Roman candle daw na dambuhala yung naging yung spectacle. So matindi talaga yung pagkabangga. At para isipin mo na malapit-lapit sa airport at walang nag-survive. No? So far, 28 pa lang daw nakukuha nila from the Potomac River. May widespread nga na The reason why
naapektuhan yung mga flights dun sa Ronald Reagan Airport because they are making sure na may mga air patrol na naghahanap possibly ng mga katawan Yes. ng mga pasahero. Pero ayan na nga, dahil dun sa bigat at tindi nung collision, kaya rin lalong napapag-usapan yung comments nitong ni President Trump. Oo, kasi parang bad taste, bad timing. At supposedly, presidente ka pa naman. Ang equivalent yan parang, ay, marami namatay sa aksidente. Pero sinabi mo, alam mo ba't marami namatay? Dahil ang dami mong nilagay sa LTO ng mga dilawan. Alam mo kasi Parang ganito ganun eh. ang- Ito pa, meron tayong mga quotes from President Trump. Ito ay habang hinahanap po ang mga katawan. Ang sabi niya, I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. Oo, parang tapos na yung ganyang talk ay pangkampanya yan eh. Oo. Ngayon, sila na yung nasa kapangyarihan. Medyo tama na yung pasahan ng responsibilidad. At ganyan din magsalita yung kanyang spokesperson, si Leavitt, ano? At na parang, alam mo, parang nagbabasa ka ng alt-right na mga post. So, laging bawat isang mention ng kahit ano ay meron laging immigration, border, lagi may kaakibat na the invasion that Biden allowed. Mga ganyan, lagi Yes. may banat doon sa nakaraan. Ito pa, meron pang nakasulat dito from the President again. The FAA diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. Wow. That is amazing. Yan ang sinabi ni President Okay. Trump. Ang DEI, ano ba ibig sabihin ng DEI, Tita Denise? Ng ano? DEI, yung DEI hire na sinasabi. Pinag-uusapan dito yung DEI. Disability? No, diversity, Diversity. equity, and inclusivity. Inclusivity. Ito ay isang programa ng gobyerno noon na para bigyan ng pagkakataon. Kasi iba yung, sabihin natin, isang African-American at isang Caucasian, parehong intellect, aminin natin na kadalasan ang ma-hire ay yung puti. Di ba? So may mga ganun may kinalaman sa race, etc. Itong DEI, ngayon ay dinidemonize no, ng mga alt-right at mga Republican sinasabi na, kaya lang nakuha yan kasi he's a person of color. Ito, sabi niya, with severe disabilities, the most underrepresented segment of the workforce, and they want them in and they want them, they can be air traffic controllers. At yun yung isa sa mga sinisisi niya. Parang wala naman yata ebidensya na kinuha ang mga air traffic controllers ay may problema sa pag-iisip o mababa yung IQ. At hindi porque hindi Caucasian, hindi puti, iba accent, at hindi porque homosexual ay may problema sa pag-iisip. Kasi ganyan yung sweeping conclusion kasi nila. No? At air traffic control sa mga pinakamahirap na trabaho sa buong mundo yan. Pinakamataas ang stress level. Imagine mo, hawak mo represented by little bleeps lang on the monitor, our lives. Isang eroplano, ilang buhay ang dala-dala niya. Correct. And again, 67 lives were lost in that collision. And it's not been 48 hours since those statements Correct. have been At made. tama, kasuklam-suklam ngayon ganyang hirit, no? Na, You're at just least informing the families pa lang, di ba? Binibreak mo pa lang sa kanila ano ba naman pati. yung makiramay ka? Oo. No? Makiramay ka at ito agad may politika agad eh. Alam mo yun, pang ilang araw lang ni Trump sa ano. Parang nakaka-stress. Parang 2016 sa Pilipinas, bawat araw may bago sinasabi at nakaka-stress. Ay, DEI. Alam mo, sinasabi na, kaya lang naging si Kamala Harris, DEI kasi ang mga ganyan, mga katulad ni Kamala daw ay persons of color ay hinahayaan na. Kasi kawawa naman ang lahi ninyo, mga ganyan-ganyan. Ay, ika nga, may you live in interesting times in the Chinese sense of the word. Malamang ito yata yung interesting times in the Chinese sense of the word. At this point, silipin natin ang mga komento ng mga viewers natin sa Facebook, YouTube, and TikTok. Sige, silipin natin ha. Mga nanonood sa atin, of course, Alex Fuentes, Ralph Domingo, mga ano natin yan, mga suki natin yan. Ayun, si Marion Ladja, alam mo bakit hindi naka-comment yun? Nasa Japan ang bruha. Raja Laya, kung nanonood ka, arigatou gozaimasu.
At of course, si Alex Fuentes ang Bacolod din, Correct. nakatutok pa rin. Elmo Cardenas. Yo. Ito ba yung binati mo? Yeah, tama. Ay, Oo. sorry. Nakikiramay kami. Oo. Marion. Si Christina Ladia pala. Pumanaw na ang mami ni Marion. Pasensya na. Okay, hindi ko alam. Oh, Yung pero- nabasa yan. Oo, ngayon ko lang din nakita nung nakikiramay po kami dito and Sa pamilya Ladia. okay, batiin na rin natin yung mga ibang nanonood sa atin. My mom is watching. Hello po. Hello, tita. Okay, bakit parang nag-uusap-usap na sila dito? Martin S. Oo. Sabi ni Page Breaker, Shabu, Tito L, Tito D. Sherwin, Good Vibes Friday. Enjoy the weekend. Bea Dalisay, Happy Friday daw. It's me. Hi, parang hinabol ng Black Hawk yung airplane. Grabe yung Hindi pa ako nakakita ng footage. Ayoko tingnan eh. Ang nakita ko lang yung pinakita din natin is yung nakita mo na nighttime tapos parang may nag-spark na malaki. Oo. So, Yung pa yung Potomac River pa. Ang lamig-lamig ng ganitong panahon, almost freezing Oo. temperature. So, kung sino man ang mahulog doon, medyo, alam natin yung ice water, ano? Isipin mo, isang buong ilog na ice water. Oo. Alright. Mamaya, tutuloy natin mga pagbati po natin. Okay. right now, let's check out the hottest stories in entertainment. Netflix has announced that the much-anticipated final season of Squid Game will be released on June 27 this year. The series, which became a global phenomenon in 2021, quickly became Netflix's most-watched original series with 142 million households tuned in. Meanwhile, Netflix has just released the main trailer for romantic comedy film Social Climbers, starring Maris Racal and Anthony Jennings. Social Climbers will be available exclusively on the video streaming platform beginning February 27. And the Album of the Year battle in this year's Grammys is shaping up to be the most anticipated part of the Music Awards show. Beyoncé's Cowboy Carter and Taylor Swift's Tortured Poets Department albums are both up for that honor for the first time in 15 years. This face-off reminds fans of their 2010 nominations when Swift's Fearless beat Beyoncé's I Am Sasha Fierce. Alright, still ahead, may motorcycle stunts pa rin ba sa Marilake Highway? Alamin natin yan sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. Stay tuned. Magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. Siya po si Miss Denise Tan. And here now is a quick rundown of some stories on One News. Protesters are gathering at the People Power Monument today, demanding congressional action on Vice President Sara Duterte's impeachment. While that is going on, a multi-sectoral rally is also being held at Liwasang Bonifacio to condemn rising poverty, corruption, and skyrocketing prices. Later at 3 p.m., an indignation concert at EDSA Shrine will bring together religious leaders, civil society groups, and former officials in a united call for justice. It's a packed day for President Bongbong Marcos, starting with a meeting with United Nations Resident Coordinator Gustavo Gonzalez in Malacanang. He then attended the WANDAP graduation at PICC and will next head to the Trabajo sa Bagong Pilipinas event at Rizal Memorial Coliseum. Later, he will address the Partido Federal ng Pilipinas event to guide party members ahead of the 2025 midterm elections. And a massive grass fire has affected a mountainous land in Carasi, Ilocos Norte. The fire incident was reported yesterday at around 2 p.m. Cause of fire is still undetermined as of 10 a.m. today. Meantime, President Bongbong Marcos yet again denies claims of blank items in the 2025 national budget. He also challenged China to stop harassing the Philippines in the West Philippine Sea.
Mobile Journal, Julie Baiza reports. We'll let the Soldier make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Iyan ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inihaing petisyon ng kanyang dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez at ni Davao Representative Isidro Ungab na layong ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act. Sa petisyon sa Korte Suprema, kinuwestiyon ni na Ungab at Rodriguez ang sinasabing blank item sa Bicameral Conference Committee report. Sabi naman ni PBBM, I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. giit pa ng Pangulo, bahagi ng destabilization sa gobyerno ang ginagawang pagkwestiyon sa pambansang pondo. Sakali raw kasing pumabor ang Korte Suprema sa petisyon, walang contingency plan ng pamahalaan. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Tila may kahulugan naman ang sagot ni PBBM sa pagpapahayag ng suporta ng mga lider ng Visayas at miyembro ng One Cebu sa kanyang administrasyon. Anya, kailangan magkaisa ang mga opisyal ng gobyerno. Wala raw kasing mangyayari kung maglalaban-laban at magkokontrahan. Bukod sa usapin ng pondo, matapang din ang hamon ni Pangulong Marcos sa China. Kasunod yan ang pagkundena ng China sa Typhoon missile system na idineploy ng Estados Unidos sa Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Hindi rin daw maunawaan ng Pangulo ang pagkundina ng mga ito, ngayong hindi naman pinanghihimasukan ng bansa ang missile ng China na libong beses na mas malakas sa kung anong meron ng Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Tributes are pouring in for the late Albay 1st District Representative Edsel Lagman. The Liberal Party mourned the loss of its president and hailed him for steering the party through challenges and his wisdom and guidance. They vowed to continue his fight for justice and good governance. Meantime, former Vice President Leni Robredo remembered Lagman as a wise mentor who helped her navigate politics. She said Bicol lost a great son who will be deeply missed. For his part, House Speaker Martin Romualdez said Lagman's passing leaves a great void in public service. Lagman passed away on January 30 due to cardiac arrest. He was 82. He served as a representative of 1st District of Albay for 8 terms. At dahil hindi tayo mga motorsiklista, hindi tayo motorheads, hindi tayo mga riders. Okay, kunin natin ngayon ang insight, baka maipaliwanag sa atin ang psikolohiya ng mga tao na nasa ganung klase ng daanan at ano ang meron sa lugar na yon at bakit napipilitan sila na bumilis or may urge lagi na mag-speed up. Kasama natin ang mukha ng balita, si Pops J. Taruk. Pops J. Hello, Pops Lord. Magandang hapon sa inyo dyan, sa studios, and sa ating mga tagapanood. Good afternoon. Alright, Pops J. Okay, alam ko ilang beses na kayo nagra-ride dyan sa iyong mga episodes, no? Sa Ride PH, nakikita natin na yung mga long drives niyo, madalas kayo dumadaan dyan. Ano ba ang meron sa ano nito? Bakit tinatambayan? Bakit nagkakaroon ng urge na magpasikat? Ang kahabaan ng Marilake, Lord, ay parang nagkaroon na nga ng term na parang playground ng mga nagmumotor. Kasi napakaganda yung puntahan, no? From dun sa paanan na mismo, halimbawa, papunta ka ng Marilake, siguro a good 40 to 45 kilometers. No? Yung stretch na, napakaganda ng kalsada. And maganda ang tanawin, no? Yung sceneries talagang napakaganda. And makinis yung asfaltadong twisties and mga winding roads dyan. So,
kung magmomotor ka, talagang napakaganda sa pakiramdam. And then pag nandun ka na sa medyo mataas na, kumbaga elevated na yung lugar ng Marilake, no? Stretch ng Marilake, malamig na yung klima. So, very, a good opportunity to enjoy your motorcycle. And kung nagre-relax ka dahil halimbawa weekend ka magre-ride, Sabado, Linggo, wala kang trabaho, talagang matatanggal yung stress mo dyan, Pops Lord. I started riding just siguro around, kung di ako nagkakamali, kasi 25 years na ako nagmomotor, no? So a good, maybe 15 to 20 years na enjoy ng maraming riders yan. Nung una, wala pang masyadong nagpupuntang mga motor. Kahit kotse nga, dinadayo yung lugar na yan dahil doon sa napakagandang riding at driving experience. Pero sad to say, Pops Lord, the last 5 or 6 years, hindi na ako dumadalaw dyan dahil doon sa dami ng aksidente. Naku, sunod-sunod na yung aksidente, mga kakilala pa natin, mga kakilala natin, mga ordinaryong mamamasyal lamang dyan na aksidente, nagkakabanggaan. No? It's a sad thing to happen dito sa sayang yung Marilake, napakagandang lugar yan. Pops J, masingit ko lang. Kung napanood mo yung video ng aksidente, sa biking maneuvers, sa riding maneuvers, ano ang maling ginawa nung nag-Superman supposedly? At sa equipment niya, ano yung mga pagkukulang niya? Siguro kung sarado or sa isang enclosed na riding space mo gagawin yan, at yung walang posibilidad na makasakit ka o makadamay ka ng ibang tao, no? Pwede mo subukan yan siguro, no? Kung trip mo lang or gusto mo subukan kung kaya mo. Pero it's not a normal thing to do, no? Pag nag-ooperate ka ng isang motorsiklo. Actually, bukod dito sa pagsusuperman, no? Tawag nila dyan, no? Yung Superman yan. Yung iba, no? A few years back, may nakikita ako, nagsasurf pa, motorcycle surfing. Yung tinatayuan mo yung motorsiklo mo kahit umaandar ka ng mabilis. Masyadong delikado yan, lalong-lalo na kung gagawin mo dito sa open road. Hindi lang baka masaktan mo yung sarili mo, kundi malamang makakadisgrasya ka ng ibang tao, Pops. Siguro Hindi inisip talaga niya. yan ginagawa. No, but it has to be, number one, tama si Pops J, it has to be in a controlled environment. But also, may konting physics involved eh. Kung ikaw aalis mo yung paa mo dun sa control ng motorsiklo, then it shouldn't happen on a curve. Dahil dun siya nangyari, dun sa may pa-curve eh. Di ba inisip niya kasi yung preno nasa kamay naman. Tama ba? Hindi, pero Oo, kasi di ba oo. pag nagka-curve, Pops J, Ngayon- kailangan gamitin yung weight mo, tama ba? Yes, so, well, okay. May mga professional na gumagawa nito for show talaga. But these are well-trained, matagal na nilang ginagawa. Ilang beses sila nag-practice sa isang safe na lugar. And pinaka-common siguro nag-wheelie, yung pinapataas yung harap na gulong, di ba? Nakikita naman natin sa mga movies yan. Pero for cinematic purpose na maganda tingnan at maangas, ika nga, no? But you don't do it in an open road. Maling-mali talaga yon. And siguro masasabi ko na kung gusto mong gawin yan, gusto mong subukan yan, at gusto mong maging profession na isang motorcycle stunt rider, karirin mo. Gawin mo sa isang ligtas na lugar. Hindi itong regular Sunday ride na maraming tao. And yun nga yung sinasabi ng mga authorities, nai-engganyo, no? Nai-encourage yung ating mga content creators, vloggers na inaabangan nila. Inihintay nila magpasikat and mag-exhibition yung mga riders. And parang chicken and egg, parang yung iba, sinusubukan na pag ginawa ko to, siguro, diba, kukunan ako nitong mga content creators na to, itong mga photographers, videographers. Pero on the other hand, inaabangan na rin minsan ng mga content creator dahil alam nila itong corner na to. May mga aksidente. Kasi, Pops, kung i-describe ko sa ito, galing ka ng Manila. Oo. No, napakaganda ng curve niyan eh. Ang lawak. Oo. And makinis yung kalye. Ang ganda. Pag kinunan ka ng picture, parang ka talagang napakagaling mo magmotor. yun yung dating. Yung parang yung sikat na MotoGP, no? Yung pinakasikat. Parang Formula 1 ng mga nagkakarera sa kotse. Ang galing, ang ganda kasi ng angulo na yan. So, may pwesto yung mga photographer, videographer, na inabangan talaga nila na,
okay, sana may magpasikat. Sana merong gumawa ng something na outrageous. Pero yung ginawa mo yung pagsusuperman, lumiliko ka, nakadapa ka sa motor mo. That's, hindi ko ma-imagine kung paano ka andar ng matino nun eh. Pops J, nag-deep dive ako sa mga aksidente dyan sa Marilaki, ano? May iba pa, hindi sila naka-special gear, mga naka-ano lang, yung, alam mo yung naka-slacks lang na manipis, yung iba naka-shorts pa. Na-imagine Iba ko yung chinelas. pag kumakaskas ka sa daan, ang sakit nun. Oo. Pops, pag pinag-uusapan yung responsible riding, no, unang-una, mula sa ulo, proper helmet. Hindi lang basta helmet yung ginagamit mo. Kinakailangan, meron tong seal of approval ng mga agencies na pagka ginamit mo at na-aksidente ka, ligtas yung ulo mo, di ba? Yung proper riding jacket, kinakailangan may mga pads yan pagka nagmumotor ka dyan. Lalo na dito sa lugar na to, sa Marilaki Highway, kasi ang bibilis ng sasakyan dyan. You have to wear the proper pants, riding pants, meron kang proper boots. Ito yung ideal, no, supposedly. Pero yung iba kasi mapangahas eh. Parang, total, hindi naman ako ma-aksidente. Total, hindi naman ako magmamabilis. Diba? And magaling naman ako magmotor. Yung iba, pinapaniwala nila na gano'n. Parang, hindi ito yung tinatawag na responsible riding. No? Ito yung napakalungkot nito, no, sa aming komunidad, sa aming yung mga gaya ko na ako, araw-araw ako nagmumotor. I'm not irresponsible na yung ganito na parang mangangas ka, magsastand ka sa open road. And wala mali eh. Halimbawa, yung suot ni Pops J, no, point out ko lang, hindi yan purely for fashion lang. Denim jacket ay isa sa mga gear talaga yan ng mga nagmumotor. At maaring yung iba ay hindi komportable doon sa mga leather jacket. Akala nila mukha silang member ng Village People. Pero kasama talaga yun sa safety. Pero Paps, may tanong ako, Paps J, kasi di ba yung iba, sasabihin nila, feeling nila, safe naman sila, hindi nila kailangan ng extra gear. Pero para lang klaro tayo, there's no workaround po, no? Kailangan mo talagang bilhin yung mga, kung ano man yung mas makakaprotekta sa'yo. Yes, oo. At the good thing about it is, ngayon kasi, unlike nung nagsisimula ako mag-motorsiklo, mga 20 to 25 years, wala kang choices eh. Wala kang option. So, kung anong available sa market, ito na lang kukunin ko. Minsan, malaki yung helmet sa'yo, pagkakasyahin mo. At yung budget is also a consideration when buying the riding gears. But now, we have a lot of options, no? Mga safe na helmet, safe na riding jacket, gloves, no? Importante rin yan. Affordable na ngayon eh. Hindi na ganun kamahal. Unlike before na sobrang kinakailangan, meron kang kamag-anak sa abroad para, bilhin mo ako ng ganitong brand kasi ito maganda to. But now you have a lot of options. Walang rason para hindi mo na gawin to. Ngayon, marami rin kasing types of riders. No? You have your commuters. Yes. Yung araw-araw na nagmamotorsiklo, probably you're riding a scooter, you're riding a big bike na ginagamit mo sa trabaho mo. From bahay to work. No? Hindi naman yung nabanggit ni Lord na parang yung iba makakapal na leather jacket. If you're, for example, riding a distance of, let's say, 15, 20 kilometers, parang pwede ka namang you can protect yourself accordingly. Hindi naman palaging, para kang robot na full battle gear, di ba? Na-adjust mo rin yung protection na pwede mong makuha eh. Of course, the always safe way is to go to maglagay ka ng protection kompleto talaga. Pops J, sagot ba yung maglalagay tayo ng Sagot ba yung maglalagay dyan sa area ng mga speed bumps, mga ganyan, mga rumble strips, etc., etc.? Okay, Pops Lord, matagal na naming sinasabi to at pinapakiusap sa mga authorities, sa mga LGUs, kung pwede, no? Yung visibility, more than the speed bumps and yung mga warning signs, it's talagang the visibility of our authorities ay mahalaga. Hindi ningas kugon. Ayaw natin nung magbabantay kami this Sunday, parang the following Sunday, wala na. Hindi pwede yan eh. Diba? Hindi talaga kailangan panindigan nyo na alam nyo ng maraming na aksidente, di ba? Bantayan natin, di ba? Magpakita kayo magtrabaho tayo.
bantayan natin. Alam naman ng mga authorities ang mga crucial na points diyan sa Marilake. Kung saan madalas na nagkakaroon ng aksidente. Okay, etong nangyari dun sa Superman na yan, isang lang yan, isang klase ng insidente, pero meron diyan talagang bumabanking, nakala mo nakahiga na dun sa kalye. No? Yung contact ng gulong mo sa daan, hindi niya kayang hawakan yung ganong klase ng bali at ganong klase ng speed. So unang-una, hindi na proper na ginagawa yon. Pangalawa, yung motorsiklo mo, hindi kakayanin yung ganong para kang MotoGP, para kang sina Valentino, sina Vale Rossi, di ba? Hindi tama talaga. So, kami, pag nagpupunta kami dyan, although pagka, halimbawa, Sabado o Linggo, magpapahinga kami and magre-relax, no? Hindi mo naman kailangan magmadali. Napakaganda ng tanawin, left and right, to appreciate the nature, the beauty of yung Marilake. Speaking Hindi mo of kailangan Sunday, Pops J. magmabilis, eh. Pops Hindi mo J, kailangan magmabilis. may rally daw kayo sa Sunday. Tell us about it. This coming Sunday, dahil nga dito sa itong recent na aksidente, no, talagang hindi na namin talaga kaya, and we'd like the public to know, at yung mga kapwa namin riders, no, Lord, we're not blaming the authorities, but actually yung mga irresponsible na nagmumotor dyan. Kasi kahit anong higpit ng otoridad, kung talagang wala kang disiplina, walang mangyayari, no? So magtulungan na lang tayo. So this coming Sunday, meron kaming Make Marilake Safe Again, no? Yun yung hashtag. Make Marilake Safe Again. Para siyang motorcade rally, and we would like to invite all the riders, yung mga fellow riders namin, at yung ibang mga gustong makisa sa amin, no? Sana dito sa Shell gas station, Boso-Boso, no, this is part of Marilake already. Magkikita tayo dyan mga around 6 to 8, no, 8 o'clock. So mag-assemble muna, and then 8 o'clock we'll ride, no, safely, orderly, no. Ito yung papakita namin kung papaano yung dapat na maayos na na pagsasagawa ng isang ride, and then magkakaroon kami ng maiksing programa, no, dito sa, if I'm not mistaken, isang gym dito sa not far from Boso-Boso, no. So it's a short ride na kasama namin yung mga small displacement, mga big bike riders na sawang-sawa na talaga dito sa ganitong klase ng yung pagra-ride ng irresponsible. And ano pa ba ang pwede natin gawin? So baka pwede natin pag-usapan doon. So Correct. we're inviting all the riders to join and participate kung pwede. At for more details, abangan nyo mamaya ang Mukha ng Balita kasama si Pops J din. Dito rin po sa channel na to. Pops J, maraming salamat at belated happy birthday. Hi, belated Thank happy you so much. birthday. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay Afternoon Delight. Alright. Nag-uulat live mula sa Brixton Art Space sa Brixton Street. Diyan malapit lang si Pops J. Taruk. Ang motorcycle enthusiast and Mukha ng Balita host. Alright. Okay, this afternoon, the light on One News. We just need to pause for a break. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. The DOST, or the Department of Science and Technology, has launched a project aimed at improving disaster preparedness by translating vital information into various Filipino languages and dialects. Mobile Journal, Mary Monreyes reports. Sabi nila, experience is the best teacher. At ginamit nga ito ng DOST at PHIVOLCS bilang gabay sa disaster preparedness. Tagalog, Kapampangan, Cebuano, Hiligaynon at sa taong ito ay Ilocano at Bicolano. Ito ang mga lengguwaheng makikita at mababasa sa Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication o ang DANAS Project na pinamumunuan ng Department of Science and Technology at Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naglalaman ito ng mga personal narratives ng mga lokal na mayroong karanasan pagdating sa lindol, tsunami at mga aktibidad ng bulkan sa mga rehiyon. Kaya ang mga technical at scientific terms
terms sa natural disasters at paghahandang kinakailangan, madali nang maintindihan dahil nakasalin sa lingwahe ng mga lokal, kasama ang mga visual aids sa source books. Hindi lahat ng pagkakataon alam ng mga tao yung tawag, yung tamang termino. Pero natin-describe nila yung nangyari sa kanila. Like, nakita nila sumirit at bumulwak yung putik. Sa earthquake, liquefaction. Pero ito yung mga mas useful kasi may introduce natin yung term and then i-describe natin gamit kung ano yung conversational way na dinedescribe nila yung nangyari. Makakatulong itong source books sa mga guro at disaster and risk reduction sa pagtuturo sa kani-kanilang mga komunidad. Sa teaching kasi mas maganda kung ang natuturo mo sa bata, yung local na experience and local na history. Isang balakid ay yung pagkakaiba ng lengguwahe. Pero kung magkakaroon tayo ng pamamaraan para maging inclusive, lahat ng tao ay kasama na makaka-access ng information na makakatulong sa paghahanda. Tuloy-tuloy na rin ang printing at rollout ng DANA source book sa bansa at maaari rin itong ma-access online. Tinitignan na rin ng DOST FIVOX ang posibilidad ng paglawak pa ng mga lengguwaheng gagamitin para sa mga susunod na source books na ilulunsad. Nang sa gayon ay bawat sulok na ng Pilipinas ay mas magiging maalam sa calamities at disasters at magiging handa. Experiential stories are very compelling for people to really understand what can happen to them. And if we add on the lessons learned, what they need to do so that they can also be saved. Hindi raw dapat maging hadlang ang lengguwahe pagdating sa pagkatuto, lalo pat tumatayong guro ang leksyon ng kasaysayan at mga karanasang nakapaloob dito. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Sumapit na naman ang oras na babago talaga sa inyong buhay at pananaw sa buhay. This is I Saw the Signs. Alright, today's edition, pa-credito owner ulit ng masigasig dating viewer na si Magsi Alcantara. What will we do without you? Magsi, na balang araw i-guess natin sa show na to na sa kanyang ambag. First photograph. Basa mo? Usap-usapan na matagal na raw artista si Diwata at nahagip sa pelikula ni Nora Honor. Kayo pa mukha ni Diwata? May parang aho eh. Oo, Ang ganyan. pelikulang ito ay galing sa pelikulang Bona. Isa sa mga paborito ko yan, na dinirect ni Lino Broca. Ako, hanapin ko yan mamaya. Ang ganda ng pulang brief dyan ni Philip Salvador. Promise. Okay, sige. Noted. Okay, next. Ginawang rolo. Okay. Kilala mo Is that to? Kelly? I think that's Kelly Williams. That was, ano bang ano to? Sino yung player na isa? Ito yung guest team natin galing Hong Kong in a past conference. Oo. Alam mo, si Kai Soto, maraming pwedeng gawing deodorant roll-on. Oo nga, no. Medyo ano na to. Lumabas na to before, yes. Next. Ginawang roll-on. Sana hindi agad malobat. Kasi yan ka parang kandila na app. Okay. Good luck, iPhone yan. Nako, good luck. Yung iPhone ko din, napakabilis na ng baterya. Nako, paraan yan ni Steve Jobs at ni Tim Cook na sabihin na bumili Bumilin ka ng bago. upgrade. Titipid Aray. tayo. Okay, send us your signs at afternoondelighton@gmail.com kung kayo po ay may mga nakitang mga ganyan nakakatawa. Okay na ba? May oras pa ba tayo? Nako, medyo bitin tayo. So that will have to do it for us this week and this month. Nako, February na bukas. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again next month. Take note Lunes, 2:00 Tandaan ang kasabihan, ang buhay daw ay parang bisikleta lamang. Para magtuloy-tuloy ka lamang at hindi sumemplang. Huwag titigil. Diretso lang. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. Tara, bike tayo.